Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng opinion, reaction ngayon itong post Feed Your Mind Incorporated. Pahayag ito ni Congressman Luestro ng Batangas. Idiniin ni Congresswoman Jinky Luestro na hindi bahagi ng trabaho ng mga kongresista ang magpatupad ng proyekto at tiwala umano ito na ipapaliwanag ng DPWH ang nasabing usapin. Ito ang salita ng kongresista. Ang pagpapatupad po ng proyekto ay hindi bahagi ng ating tungkulin bilang mambabatas. Tiwala po tayo na ipapaliwanag ng DPWH ang mga napaulat na usaping kaugnay sa road stud project sa San Pascual Diversion Road. Makikipagtulungan po tayo sa ombudsman sakaling may reklamo sila na natanggap. Meron na nga. Kaisa po tayo ng administrasyon sa pagsisikap na wakasan ang korupsyon. So ito, binasa ko ang mga comments. May mga nabasa kong comments, tawag nila kay Congressman Luestro Cat's Eye Queen. Kasi kinasuhan na siya sa ombudsman, meron nang naisampa dahil sa yan, yung diversion road na yan, San Pascual Diversion Road sa kanyang area ay grabe ang overpriced na mga projects doon. Kaya tinawag siya na Cat's Eye Queen. Tignan natin ang people who reacted. So, yan, paliwanag niya na hindi ko trabaho yan. Trabaho ng DPWH. We were not born yesterday, Honorable Congresswoman. Alam namin sinong nagkukontrol sa mga project na yan. Ito, 7,700 nag-react na tao. 6,300 ang tumatawa, hindi naniniwala po sa inyo, Honorable Congresswoman. 1,200 ang galit. So that's 7,500. 195 lang out of 7,700 ang nag-like o naniwala sa pahayag ng kongresista. So wala pang 1% ang naniniwala sa pahayag niya. Nenet Fernandez, Cat's Eye pa more. Jules Domingo, Cat's Eye Queen. Jefferson, nakilala na kung sino ang mga buhaya. Bomber Moran Mackels, birds of the same feather flocks together. Mark Reyes, Luestro is synonymous with Marcos. Relen Alboro, buhayang kawatan. Arcillo Alfonso, Cat's Eye, 400 pesos lang isa nun. Yun nga, sa presyo talaga sa merkado, pinakamataas na ang 1,000 pesos pababa yung Cat's Eye. Kailang lumalabas, grabe, may narinig lang ako nagsabi, umaabot pa daw yung presyo nila sa DPWH, umaabot ng 10,000 to 11,000 ang isang Cat's Eye. Ang tunay niyang presyo, pinakamalaki na yung 1,000 pesos. Grabe. In fairness naman, malaking tulong yung Cat's Eye pag nagbibiyahe ng gabi. Kailan ba ako nagbiyahe? Wednesday evening nagbiyahe kami. Madilim na. Wow, sabi ko, may porsyon ng kalsada na nadaanan namin, may Cat's Eye. Ang sarap mag-drive kung may Cat's Eye. So, kailangan lagyan. Huwag naman yung sobra naman. So, maliban sa Cat's Eye, ano pang paborito ng mga ito, yung sinasabi niya na hindi sila nagpapatupad. Sino ang nagbibigay ng pundo? Naniniwala ako sa mga expose ni Mayor Magalong na ang utak sa mga kalukuhan yan ay ang mga lawmakers na nag-ano ng budget insertion. Ang pumipili sa mga district engineer ay ang mga kongresista and even regional directors.
Pag hindi pumasa sa kongresista, hindi ka pwedeng ma-district engineer. Yan ang kalakaran. And I believe, yung mga pasabog ni Mayor Magalong. So, ang may pinakamalaking kickback ay ang mga lawmakers. Ilang percent? 30 to 40% napupunta sa mga lawmakers. Kaunti lang ang napupunta sa DPWS, mga 10 to 15% ata. Ganon din yung contractor. Kaya ang naiwan na pondo ng taong bayan, 30% na lang. Kaya substandard ang mga proyekto. Kaya salamat tayo, magpasalamat tayo kay Congressman Leandro Libeste dahil siya ang lumalaban na ipababa ang yung budget ng DPWH. Kasi sabi niya, overprice yan. Ibaba ninyo kahit 25% lang. Wala, hindi pumayag si Secretary Bunuan. Aminado siyang mataas nga yung presyo daw, jack up ang mga kailang next year na daw. Wala na daw siyang magagawa, next year na. O hinintay pa niya ang Pangulo mag-dictate na babaan nyo ng 50% ang yung naka-budget o yung sa mga project kasi nga talagang overprice. Problema naman dito sa Pangulo, sabi niya, okay, example, sa isang project 1 billion, ibaba nila 500 million na nagastos. Saan pupunta yung 500 million? Idadivert daw para mga social services. Ay nako, wala na naman. Mapupunta na naman sa ayuda. Ay lalong walang mangyayari kung ayuda. Kung totoo ang administrasyong ito na magtipid, dapat kung may matipid, unahin ang classroom. Ang dami nating backlog. 160,000 classroom ang backlog. This year, 22 lang natapos. Kaya kung totoong magtipid ang gobyerno, maganda. Kailang wag na sa social services, wag na sa ayuda. Dahil kalukuhan na naman yan kung ayuda. Unahin nyo ang health, unahin nyo ang education, classroom. Unahin natin mga farm to market roads. Yun ang mga kailangan natin. Okay, salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ngayon ng mga livelihood assistance sa kanila, nagpapatanim ng saging lakatan at Arabica coffee. Panoorin niyo ang video na ito. Na anak ko diri sa area ni Rodani sa iyang tanom nga kape, so mag-aabuno siya. So mag-aabuno si Rodani og well grow. So kining mo na ni itsura sa iyang kape nga tulo na kabulan naanay mga sanga. So kaluoy sa Ginoo maayo gid ang among tanom. So iba nga gyud ang well grow para gyud nga mosuyop ang kape. So naay mga sanga. Karon naman sa pag-abono maga-spray na pod si Rodani si ang kape. Okay, salamat sa Ginoo kay naka-spray na pod ko ug naka-abono sa kape. Nga kaluoy sa Ginoo maayo nagpagturpyo sa akong kape. Oo. Padayon ang tabang. Naot unta nga mapadayon ang tabang ani sa pagsuporta aning pag-abono sa kape ba. Aron manambok ni among kape dire. Pila din ni ka punuan ang imong kape? 600 ni. 600.
Kung punar bismid kape ani, maawas na gyud mi sa Kristo ug makapaeskwela pud mi sa among mga anak. Salamat kayo. Salamat sa Ginoo.